This time tayo ay magbasa ng Bible sa John 7, sa Juan 7. Buksan po natin ating Bible. Oy, teka lang yung ano nga. So ito ay matatagpuan sa Juan 7, chapter 7, verses 37 to 44. Hindi pa na ipa-flash, so tayo sabay-sabay na bumasa. Nakita nyo, chapter 7 ng Juan. And then, sisimulan natin sa verse 37. Babasahin yung verse 37, kayo sa 38, hanggang matapos natin ang verse 44. Okay ba? Sa likod po. Ayan. Chapter 7 ng John. And then verse 37. Okay? Sige. Basa tayo. Sa huli, at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauhaw ay lumapit sa akin at uminom." 38 kayo. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga mananalig sa Kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Kayo. Ito ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? 42. Magkaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa Kanya. Kayo po. Amen. Ang kagandahan po ng ating pinaniniwalaan, historical. Tunay po nangyari to. Si Jesus ay nagkatawang tao sa Jerusalem. Ngayon may Jerusalem pa rin, pinag-aawayan ngayon ng Jerusalem. Siya ay nagkatawang tao at hinusgahan ng mga tao para mamatay sa krus. At muling, siya'y namatay at muling nabuhay. At historically, siya ngayon nasa langit at bababa. Sabi niya, hintayin niyo ako. Kaya hintayin niyo ako, sabi niya. A glorious day. Yung mga ayaw maniwala kay Jesus, magugulintang. Totoo pa lang, Diyos Jesus! Dito pa lang, hindi na siya naunawaan. No? Hinusgahan na siya. Hindi propeta yan. Galing ng Galilea. Sabi, galing dapat ng Bethlehem. Pero hindi nila naunawaan na si Jesus talaga ay galing ng Bethlehem. Kaya lang, remember, naging ano yung buhay niya ron kasi nga, tangka siyang patayin ni Herodes at ang mga angkan ni Herodes. Kaya napunta siya sa Galilea. Wala pa kasing birth certificate nun. Kaya hindi mapatunayan ako, galing ako sa Bethlehem. Kaya siya hinusgahan na hindi ang propeta, hindi ang hinihintay natin. Galing sa Galilea yan Ang lahat ng mga tinawag ng Diyos galing sa Jerusalem. So wala silang kaalam-alam sa katotohanan. Kaya yung iba nagsasalita ng laban kay Jesus at di naniwala kay Jesus kasi hindi nila alam ang katotohanan o ayaw talagang hindi sila malapit sa Diyos.
Hindi nila hinahanap ang Diyos. Kaya divided ang tao tungkol kay Jesus. Hanggang ngayon, divided ang mga tao. Mas gusto pa kay Maria kaysa kay Jesus. Nanay kasi. No? O so ginagawa na rin na Diyos ang nanay. Hindi po, tao lang si Maria. Si Jesus po ang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Siya ang tagapagligtas. Siya nagbibigay buhay. Siya ang babalik na muli at magpapakitang maluwalhati at tagapagligtas. At ang pinakatanda na kanyang kukunin, alam niyo, meron siya mga nakikita na niya dito sa lupa, nakikita niya na maililigtas niya. Alam niyo kung paano? Yung Espiritu Santo. Tatakyan natin. Nasa langit pa lang siya, nagniningning na mga Espiritu Santo natin sa buhay natin. At handa niya ng kunin yan kasama tayo. Kaya nga, nung bandang huli, inaya niya ang mga tao na kung gusto niyo din lang ng buhay, lumapit kayo sa akin na nagbibigay buhay at mula sa inyong mga puso, dadaloy ang buhay. Kasi at the end ng piyesta, magtubo sila ng langis o whatever at sila'y nasa isang grupo. Pista to, Feast of Tabernacle. So, sa huling araw ng piyesta, maraming tao magtitipon-tipon at magbubuhos ng tubig o ako naman ibubuhos at nagnakaw eksena si Jesus. Lakas ng loob, Nakaw eksena itong ginawa niya. Hindi siya parte sa sa pistahan. At sinabi sa Bible na subigaw siya. Na sinabi na kung sino man ang gustong magkaroon ng buhay. At mula sa, sinasabi sa kasulatan, mula sa kalang puso, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Spring of life. Pero in-explain naman kaagad ng manunulat. Ang tinutukoy niya rito talaga na spring of life is the Holy Spirit. At that time, sabi nung sumulat, kasi noon, hindi pa ibinibigay ang Espiritu Santo kasi hindi pa siya namamatay at muling nabubuhay. Pero, may Espiritu Santo na noon. Kaya lang, ang Espiritu Santo ay hindi pa siya nananahan sa bawat mananampalataya. Dahil hindi pa nga siya namamatay at muling nabuhay. Kasi kamatay ni Jesus at muling pagkabuhay, yun yung maglilinis sa ating kaluluwa. At kailang malinis tayo para dumaloy ang Espiritu Santo. Noon, ang binibigay lamang na Espiritu ng Diyos ay ang mga hari, mga pari, at ang mga propeta. Pili lang. At si Jesus binigyan din ng Espiritu Santo. At yun, nagbibigay ng buhay sa mga tao noon upang magkaroon ng nasang tawagin ng Diyos, upang umawit sa Diyos. Kaya yung mga ayaw lumapit sa Diyos, walang Espiritu yan. Kaya mga propeta, ang lakas ng mga loob kasi they are filled with the Holy Spirit. At ang mga pari noon, nagpo-prophesy yun because they are filled with the Holy Spirit. At hindi lahat. Kasi hindi pa nga malinis ang tao. Hindi pa nasa-sanctify. We were under curse at that time. Hindi pa nababayaran ni Jesus ang kasalanan. Pero bago pa man mangyari, mamatay si Jesus, nag-invite na siya. Lakas talaga ng loob ni Jesus. Nagnakaw na nga ng eksena, nagsabi pa na hindi pa talaga mangyayari, kundi darating pa lang. Pero sinabi niya na rin, kung gusto niyo rin ng buhay, lumapit kayo sa akin at magbibigay sa inyo ng buhay na buhay ng tubig na magmumula sa inyong puso, at sabi yan sa Biblia. Pero meron din naniwala na touch. Kasi walang nagsabi ng ganong tao. Walang taong naglakas ng loob. Siya lang. Yun namang mga knowledgeable sa Bible, ayaw maniwala. At yung mga disipulo ng mga Pariseo, ayaw maniwala. Kaya nahati ang mga tao noon.
At marami ng banta kay Jesus. Kaya takot, yung iba naman, takot lumapit kay Jesus kasi baka madamay. Ang kagandahan nun, bandang huli, actually, sa mga salita niya, talagang may buhay. Kasi maging yung inutusan ng pari na pag nakita nyo si Jesus, hulihin nyo. Yung mga sundalo. At nung narinig nila si Jesus kung paano magsalita, nagkaroon sila ng buhay sa kanilang puso at bumalik sa mga pari. Ito, bandang huli na to, hindi na natin nabasa. At nag-report, nasan si Jesus? Hindi po namin mahuli. May gustong umuli, sabi doon sa binasa natin, pero walang nagtangkang hulihin. Yun yung mga sundalo. Kasi sila rin ay nabuhayan ng loob dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Lalo na kapag ibinigay na sa iyo ang Espiritu Santo. Kaya nagalit yung mga pare sa bandang huli. Ba't hindi nyo hinuli? Paano namin huhulihin? Kasi kakaiba siya kung magsalita. Natakot kami, nagkaroon kami ng banal na pagkatakot. Bakit? Naniwala rin ba kayo sa Kanya? Ang mga naniniwala kay Jesus ay mga lapastangan, walang kaalaman sa Biblia. Tingnan nyo nga, may mga leader ba sa aming sumusunod sa Kanya? Actually, meron. Kaya lang nananaig yung kanilang ego. Si Nicodemus. Marami na rin. Kaya lang, ang tao kasi bas pinahalagahan ang kanilang kalagayan sa lupa kaysa kalagayan sa langit. Di ba? Di ba totoo? Meron. Mali yung sinabi nila. Meron ba sabing naniniwala? Meron po. Marami na rin. Kaya lang takot mawala ng posisyon. Takot sa tingin ay maging mababa. At that time, si Jesus ay kinoconsider na rebelde. Kasi sa mga paninilita niya. Kaya yung mga Pariseo ay kahit naniniwala ay ayaw magpahayag na sila ay naniniwala. Marami na rin. Kung yung mga sundalo nga naniwala na eh. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot kung kayo kukutsain ng mga tao. Ha? Huwag kayong matakot, nakukutsain, yung mga taong yan, yung mga nagtataas ng kamay, yung mga mukhang baliw kong umawit, no? Huwag kayong mahiya. Hello? Itaas natin ang Panginoon. Iba ang buhay dito sa lupa kesa sa langit. Tandaan yan. Remember, yung sinabi ko sa inyo, ang Diyos iba-iba talagang ginagawa eh. Pero may katotohanan at may katawang panlangit, may katawang panlupa. May buhay panlupa, may buhay pang langit. At sinabi ko last time na ang buhay dito sa lupa ay 2D lang. Okay, manonood ng TV. Ang gusto nyo, 2D o 3D? Di ba mas nakaka-enjoy 3D? Ang buhay dito sa lupa ay 2D, 2 dimensions. Pero ang buhay sa langit, hindi bababa ng 4 dimension. 4D pa. Ba't ko nasabi yun? Kasi ang buhay dito sa lupa, 2D lang talaga. Ang buhay mo lang dito, parang lumilipas lang ang panahon. Nagiging witness ka lang sa pangyayari. 2D lang. Nanonood ka lang. Ang kinabukasan, you are just expecting. Pag dumating naman, memory na lang. Ang buhay natin ay 2D. Yung present lang at yung oras mo lang. Hindi ka nabubuhay sa future, hindi ka rin nabubuhay sa past. 2D lang talaga. Pero sa langit, more than 4D. 4D, at least 4D. Kasi ang kalangitan, sila ay nabubuhay sa future, sa past, and anywhere. Remember, pinakita yung vision. Alam niyo yung vision? Kaya binibigay tayo sa atin ang vision ng Panginoon. Kasi God can live in the future. Alam niya na mangyayari. Nandun na siya. At binibigay na sa atin. At pwede rin siya mabuhay sa nakaraan. Ibabalik ka niya sa nakaraan. Ito, naging buhay mo. Buhay na buhay. Di ba? Yan ang ginawa mo. Kaya niyang gawin yon. Sabihin mo, wala kang ginawa. Babalik kita sa, ayan, buhay na buhay. Ano? Di ba? He can live even in the past. And He can live anywhere. Kahit saan nandun siya. Kaya ang buhay sa kalangitan po, more than 4 days.
4 dimension. Dito sa lupa, 2 dimensions lang. Di ba? We are just expecting our future. Kung meron mga kayong pangarap, kung meron mga kayong ina-expect na maganda o blessing, it's just expectation. Hindi nyo alam kung darating o hindi. Di ba? At kung nakaraan naman, tapos na yan, di nyo na mababalik, it's only a memory. So 2D lang talaga, 2 dimension lang ang buhay dito. Kaya mas maganda mabuhay sa kalangitan, 4D, 4 dimension. You can live in the future, in the past. Hindi to fiction, hindi science fiction. Talagang totoo. Ano yung mga na-expect nyo na, uy, darating na. Di ba? Pero pag nandyan na ba, okay na, wala na. At kapag nakalipas na, wala na, memory na lang. Ala-ala na lang. 2D lang talagang buhay dito. Pero sa Panginoon, mapapabalik-balik yan. Kaya ang Panginoon, sumigaw, kung gusto nyo ng tunay na buhay, lumapit kayo sa akin. Ito ang tunay na buhay. At may iba't ibang klaseng buhay po. Ito, life on earth, life in the spirit. Kapag life in the spirit naman, may dalawang klase. Life in condemnation, forever yan. And life with Jesus Christ, with God, eternity. So si Jesus, nag-aalok siya. God wants us the real life. God wants us to give eternal life. Gusto niyang bigyan tayo ng tunay na buhay, hindi buhay lamang dito sa kasalukuyan. Jesus is a sure giver of life. Ang maganda po sa pinag-aaralan natin, ang Diyos ay nagre-reveal. Pag-aralan nyo ibang relihiyon, puro aral lang. Puro pangako lang, parang mga politiko. Manood kayo ng mga politiko, no? Aayusin natin ang Pilipinas. Ang dami ng presidente, ang naging presidente, hindi naayos ang Pilipinas. No? Sarap pakinggan, no? Aayusin natin ang Pilipinas. Lahat naman may sakit, pagagamutin. Luma na yun eh. Hindi ko naman sinasabing wag nyo iboto si Grace po, no? Pero kung na-disqualified naman, wag nyo na rin lalong iboto. Disqualified na. Lahat ay puro pangako. Parang ganyan ang mga ibang reliyon. Puro pangako lang. Pero sa Panginoon, nagre-reveal siya at nagbibigay ng experience. Ang gusto ko sa Panginoon, experience. When you say experience, talagang totoo. Pero yung iba, experience nga. Pero, hindi mo alam kung sino tinatawag. Dito si Jesus, nagtatawag talaga siya na siya ang katotohanan. Kaya nga siya ay nagkatawang tao eh. Siya ay nagpatotoo. Ang salita ay nagkatawang tao na. Kaya si Jesus mismo, ang personality ng Diyos na nagsasabing, lumapit kayo sa akin. At kapag wala pang naniwala sa Kanya, you are only bringing punishment upon yourself. Maraming beses tumatawag ang Panginoon. So maganda sa Panginoon, God reveals to us what is the truth. And not only reveals, but He let us experience it. At ang maganda nun, it is the Holy Spirit ang magbibigay sa inyo ng experience. So God calls our attention. In verse 37, lakas ng loob ni Jesus. This is a holy assembly. At the end of the feast, alam mo yung mga pista, minsan isang linggo yan. Ganon din sa mga Hudyo. Ang tawag dito ay Feast of Tabernacle. At sa isang linggo, merong isang araw na magtitipon-tipon sila at magkakaroon sila ng seremonya. Meron silang ibubuhos yata ng tubig o ano. So, nirelate ni Jesus Christ yun at ninakaw niya ang eksena at sumigaw siya. Basahin nga natin, basahin ko.
Sa huli ng pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. See? It was a call. God calls our attention. Minsan tayo abalang-abala kung ano-ano mong bagay. Abala tayo sa ating pinag-aaralan. Abalang-abala tayo sa ating ministry. Abalang-abala tayo sa ating trabaho. Abalang-abala tayo sa ating mga plano. Abalang-abala tayo sa ating mga blessings. Lahat ginagawa natin. Pero ang Diyos in the midst of that, tumatawag yan sa puso natin. Meron akong mas magandang ibibigay sa'yo. Meron akong gustong ipagawa sa'yo. Kaya si Jesus hindi nahihiya kahit na maraming tao nagkikwentuhan, nagsasalita, nagtitipon-tipon sa pesta, siya'y biglang sumigaw. Nais ko kayong bigyan ng magandang buhay. Kung gusto nyo magkaroon ng buhay, ako magbibigay ng tubig na nagbibigay buhay na magdadaloy mula sa inyong puso. Napakaganda. Tayo nagpapakabala kasi sa akalang doon natin makikita ang kasiyahan. Tayo ay masyadong may ginagawa dahil sa inakala natin, doon natin makikita ang ating hinahanap. In the midst of many things, God calls us. He guides us to the right choice. Ang gusto niya, devotion, mga kapatid. Lahat naman yan susunod lahat naman ibibigay. Kasi, ang gusto niya, kasiyahan na mula sa loob, palabas. Tayo kasi, ang hinahanap natin, kasiyahan mula sa labas, ipupuno natin sa ating kaluluwa. Minsan yung iba, nagiging basura na lang. Di ba? Pero siya, ang iba, baligtad. Sabi niya, mula sa puso niyo ang gusto ko. Anong kaibahan ng kasiyahang hinahanap mula sa labas? Temporary. Yung iba naman, hindi mahalaga. Yung iba naman, ikalalayo nyo sa Panginoon. Pero kapag hinanap nyo ang kasiyahang nagmumula sa puso nyo, ito ay permanent. Ito ay kusang dumarating. Mawala na ang lahat, masaya ka pa rin, nakangiti ka pa rin. Layuan ka na ng ibang mga tao, alam mong hindi ka nag-iisa because it springs up from you. At di naunawaan ng tao yun. Kasi ang iniisip nila, literal na tubig, yun talagang iniinom mula sa labas. Pero sa kanya baligtad. Kung gusto niyo ng tubig na nagbibigay buhay, magbibigay ako ng buhay sa inyo. Ito'y dadaloy pa sa inyong puso. At yan ay nanggagaling kay Jesus. Kapag meron kayo ng tubig na yun ang galing kay Jesus, apakasarap magbigay. Pero kapag ang kasiyahan yon galing sa mga accumulation, na kung hirap magbigay, di ba? O, di ba, di ba, di ba? Kasi galing yan, pinaghirapan ko ito 10% lang. Hindi maibigay. Kasi ang kasiyahan galing sa labas. Pero kapag ito galing sa loob, sige, kahit kalahati ibigay mo. Bigay ka ng bigay. Kasi alam mo, hindi ka mawawalan. Yun ang pangako ni Jesus. Galing sa loob. Galing sa hindi nawawala. Kahit na malayo ang iyong kaibigan, kahit mawala na yung trabaho, alam mo, merong manggagaling na buhay. Kahit ikaw'y magkasakit, alam mo na nanggagaling ang buhay mula sa iyo. Ang maganda na nanggagaling na kasiyahan sa loob, hindi ito nagbabago. Walang takot. Walang pangamba. Stable. At yun ang gustong ibigay ng Diyos. Ba't sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, mayroon akong tubig. Ang daming-daming tubig na dala. Sigurado, ang init ng panahon na yun May kanya-kanya silang bote, di ba? May kanya-kanya silang mga baon.
Pero si Jesus, ang lakas ng loob, nag-invite, saan kaya manggagaling yon? Maniwala kay Jesus, meron po. Meron. Merong kasiyahan, merong buhay na hindi nauubos. Hindi niya ibibigay yan bottled water. Hindi niya ibibigay yan nakatabo. Sabi niya, manggagaling sa inyong puso. Kasi pag galing sa labas, yan ang pinagmumula ng kayabangan. Minsan may binibigay ang Panginoon Diyos, blessing, Nagiging mayabang pa tayo At yung pa nagiging simula ng paglayo natin sa Panginoon. Pero pag yan galing sa Panginoon Diyos, nagmumula sa puso, wow. Hindi mo may pagyayabang. Kasi alam mong, galing sa Diyos yan. At hindi mo rin yan pagdaramot. Dahil alam mong hindi ka mauubusan. Na-experience ko po yan. Talagang nanggagaling, nagmumula. Kaya ako, ayoko magreklamo Praise God. Hanggang ngayon siguro may nagtataka, paano kaya tayo nagpapagawa ng building? Uy, may galing Amerikano sa inyo. Hindi. Yung mga napunta rito mga Amerikano, baliwala yun, di nagbibigay yun. Minsan may narinig pa ako siguro kasi, may nagdo-donate na hapon. Kasi minsan may in-invite hapon, Chinese o Korean. Kasi may in-invite dito si Kuya Celso rito na hapon. O ano. Kasi nagkakasal siya At yun lang ang balita. May nagdo-donate na foreigner. Tingin na lang to kung pwede magkasal dito. Pero hindi sila bahagi ng building. No? It is an example of a spring of life. By faith. Nagmumula yan sa puso na nagbibigay. Amen? Hindi lang pang-spiritual, pang-sports pa ang pagbigay ng Panginoon. Talaga, literal yan. Hindi lang pampamilya. Talagang literal din. Yung bang sinasabi niya, magmumula sa inyong puso, dadaloy, hindi lang pang-spiritual yan. Lahat ng aspeto ng buhay yan. Maring, siyempre, malaking bahagi ang spiritual. Pero lahat ng buhay nyo, hindi niya kayo pag-uubusan kasi it springs up from you. Nanggagaling sa inyo yan. Material, financial, at physical. Kahit walang doktor, kusa kayong pagagalingin. It comes from within. Yung iba, pag may sakit, doktor agad Well, naniwala ka pa rin kami sa doktor. Kahit walang sasakyan, makakarating. It springs up from within yan. Talaga nagkakaroon ng himala. God will provide. That is life that God wants us to give. That wants us to have. So God calls your attention. Maniwala kayo sa akin. Magmumula sa buhay nyo, hindi kayo mauubusan. Yan ang ibig niyang sabihin. Huwag kayo manalig sa mga hawak nyo. Huwag kayo manalig sa mga nakikita nyo. It comes from within. God will give us the right choice. He wants our devotion. He wants us to listen to Him. Just listen to Him. Imagine niyo, nagsalita siya sa crowd. Crowd to Pag sinabing crowd, talagang siksikan. At ito'y tanging panahon. At nagnakaw siya ng eksena para lamang sa mga makikinig. Minsan pag tumawag ang Diyos sa panahon na abalang-abala kayo, makinig naman kayo. Ngayon, ang una niyang tinutukoy dito ay ang Espiritu Santo. He offers, in-explain na yon ng sumulat. Ang tinutukoy niya rito ay ang Espiritu Santo, dun sa verse 37-38. Sa panahong iyon, sabi sa Bible, hindi pa binibigay ang Espiritu Santo kasi hindi pa siya namamatay at muling nabubuhay. Ba't sinabi yon? Kasi kailangan siyang mamatay. Ano yung kamatayan? Bayaran niya ang ating kasalanan. Ano yung muling mabuhay?
para naman magkaroon tayo ng bagong buhay. Kapag tayo'y nalinis na dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay banal na dahil ang Holy Spirit ay banal. The Holy Spirit is gracious and holy. Hindi siya pwedeng manahan sa taong makasalanan. Never. Kaya that time, wala pang binibigay talaga na Espiritu Santo. Pero pinangako na ni Jesus. Kaya naman, nung siya namatay at muling nabuhay, it is already free for all of us, yung mga tatanggap. That the Holy Spirit will come upon you at yan ang magiging spring of life nyo. Yan ang kumikilos sa inyong buhay. Yan ang nag-aayos sa inyong pamilya. Yan ang nagpapagaling sa inyong katawan at kaluluwa. Yan ang gumagabay sa inyo. Yan ang nagbibigay ng talino sa inyo. Yan ang nagbibigay ng mga magandang solusyon para sa buhay nyo. It is the Holy Spirit. There are many good promises. He wanted us to be satisfied. So, He offers better life to us. Tinawag niya tayo para magkaroon ng magandang buhay dun sa 37 and 38. The life He offers is inner satisfaction. The life He offers is a permanent joy. And then lastly, the Holy Spirit is essential in our life. At yun, tinukoy na nga ang Espiritu Santo. At yan ang pinakadahilan kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao. Kailangan, kasi kapag hindi siya nagkatawang tao at namatay sa krus, hindi mapapalapit ang tao sa Diyos. At ang Diyos ay hindi mananahan sa tao. Sa lahat ng reliyon po, ito ang kagandahan ng Kristyanismo, wala kayong maririnig na katuruan na ang Diyos ay mananahan sa tao. Meron ba? Except Christianity. Ang Diyos sa iba ay sinisigawan. Ang Diyos sa iba ay malayo. Ang Diyos sa iba ay kapag maraming klaseng Diyos. Pero ang Kristyanismo ang tinuturo, ang Diyos ay mananahan sa iyong katauhan. Wow, ang sarap. Kakaiba, no? Totoo ba yon? Yes, totoo. Pero kailangan mo nang linisin ang iyong katauhan sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin siya. Pag tinanggap mo siya, ang tatanggapin mo talaga ay ang Espiritu ni Jesucristo. Yun yung Holy Spirit. To give way to the Holy Spirit. And that is the mark of your salvation. Siya nga po pala, ang pagtanggap sa Espiritu Santo, yan po yung born again. Dahil nga sa ating kasalanan, automatically, kapag ang isang tao nagkasala, namamatay ang Espiritu niya. At kapag tinanggap mo naman si Jesus, yung patay mong Espiritu dahil sa kasalanan, muli niyang binubuhay. Kaya nga tinawag na again, born again. Okay? At yan din ang tatak ng ating kaligtasan. Kaya kanina, sinabi ko sa inyo, ang Diyos, nakikita niya na kung sino ililigtas niya. Dahil nagniningning ang Espiritu sa ating mga puso. Basahin natin sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verses 13 to 14. Kaya allegorically, ang tinutukoy niyang spring of water dito, no, nagbibigay buhay ay ang Espiritu Santo. Doon sa verse 13 and 14 ng 1 Ephesians, sabi rito. Okay. Kayo may naging bayan ng Diyos. Nakuha niyo? Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Okay. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y nanalig sa Kanya matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak. Bilang tatak. Naliwanag po, no? Stamp. Pag tinanong mo si Jesus, born again, ligtas. At yung tinatak niya, yan ang nagniningning sa inyo. Wow. Tatak. Pagdating naman sa isang tao, mukhang hindi ako tinanggap nito, mukhang naghahabol lang ng syota to, Wag muna. Walang tatak.
Pag nakita naman, uy, tapat dun tumanggap. Pak! Tatak. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Iba naman, puno ng galit mukha yatang nagpapalipas lang ng oras dito. Mamaya na. Hindi mo natatatakan ng Diyos yan. Ano nakalagay dito? Tatak ba? Tatak. Mark. Sealed o sealed. Di ba? Kapag apply ka ng visa, pak! Kailangan. Visa natin yan, pak! Pag sa visa naman, pag dininay ka, walang tatak, di ba? Hindi ka makapasok. Ganyan ang konsepto kapag tinanggap mo si Jesus. Selyado ka na. Okay? Anytime pwede ka nang pumasok sa langit. Nagniningning yan. Kaya hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Kristiyano ka kuno, pero yung palang visa mo, hindi natatakan. Alien ka pa rin. Denied ka pala. You see the concept? Kaya praise God. God is coming soon. Alam niya yung ililigtas niya. At kayo may mga tatak. Yun yung tatak nyo para bigyan din kayo ng magandang buhay dito sa lupa patungo sa langit. So, kaya pinagkaloob nyo, Espiritu Santo, pinangako ng Diyos bilang tatak na pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon Diyos. And God, the Holy Spirit, is God in us. The Father is in heaven. Hindi talaga bumabayan. Nagsalita lang siya. The Father is in heaven. Ang pinababa niya rito ay ang kanyang anak na nagkatawang tao. That's the third person. Pero umakyat uli si Jesus. Kasi sabi niya, kailangan umakyat. Kasi hindi bababa ang pangako sa inyo kung hindi ako akyat. So umakyat si Jesus. Talagang nasa kanang trono ng Diyos si Jesus. At gayon, bumaba ang pangatlong persona ng Diyos. Yun ang Espiritu Santo. Yun naman ang sumasa atin. The Holy Spirit is the God on earth now, living in each person, sa ating mga puso. And that is the Holy Spirit. Kaya nga, pag tayo nagkakasala, masakit na. Noon, kapag tayo nagkasala, pag tayo ay may ginawang mali, okay lang, lahat naman tayo gumagawa No? Natural lang. Pero ngayon, masakit na kasi may conviction. You have the Holy Spirit. Dati, okay lang kung anong isipin natin, lahat yan. Pero ngayon, meron parang nag-guide sa atin. May tama, pero sabihin niya, itong gawin mo. Oy, ano na kayo pakialam mo? Pero it is the Holy Spirit, sundin mo yun. And that is the work of the Holy Spirit now. And that is life. Di ba? May mga tama na tayong gagawin, pero may mas gusto pang pagawa sa atin ng Diyos na may mas tama. Kasi kalooban ng Diyos yun. At doon naman gagaling ang buhay na pagkakaloob sa atin. Minsan, dry ang ating buhay. Pero with the Holy Spirit, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Dati, ayaw nating umawit sa Panginoon. Mas gusto natin ang mga awiting, mga worldly. May mga paborito tayong singers. No? Para sa atin, dry yung mga awitin ng Kristiyano. Pero ngayon, parang sarap umawit ng papuri sa Panginoon. Because it is the Holy Spirit nag-urge sa inyo. So, God wants us to have the Holy Spirit, and that is the spring of life in us. Yan yung magbibigay sa inyo ng talino, kagalingan, gabay, na hindi na mawawala. Dati, ang ninanasan natin, barkada, but this time, we have the Holy Spirit. Hindi kayo mawawala ng barkada. Dati, hinahanap natin mga bisyo. Ngayon, pupunuin ka ng kasiyahan, satisfaction. Dati, ang espiritu mo, espiritu ng alak. Ngayon naman, espiritu na ng Holy Spirit. Dati, uhaw na uhaw ka sa mga makamundo. Ngayon, ang gusto ng Panginoon,
mabusog ka, masatisfy ka hindi sa kamunduan, kundi sa mga espiritual na bagay. Kaya nagtatawag ang Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin. At sa gitna ng ating ginagawa, lagi siyang tumatawag. Huwag niyong hanapin ang buhay sa ibang bagay. Hanapin niyo ang buhay na nagmumula sa akin, na ito'y dadaloy sa inyong puso at hindi mawawala. Kaya mga kapatid, tulad ng mga tao rito, nung narinig nila yung sigaw ni Jesucristo, may mga niniwala, pero meron namang hindi. Na-divide sila. Hindi totoo yan. Iba naman, hindi, totoo to. Gusto kong lumapit kay Jesus. Sana dito sa church na to, walang division. Sana sa church na to, walang magsasabing, Jesus lang yan, relihiyon lang yan. Marami namang klaseng relihiyon. Pwede naman akong bumalik sa dati kong relihiyon. O pare-pareho lang yan. Tulad ng sigaw ni Jesus sa huling pista, no, sumigaw siya, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng tubig na nagbibigay buhay na hindi mawawala. Sana lahat ng to, lahat ng nadito, ay magsabing, Lord, naniniwala ako. Kung dati may iniisip kayo na akala nyo na magbibigay buhay o magbibigay ng kasiyahan, alisin nyo na yon. Huwag na kayo mag-doubt kay Jesus. Hindi ako nagsasabi nito. Nung sinabi niya ito sa mga Hudyo, sa crowd, nang sumigaw siya, ganito din ang sinasabi niya sa inyo. Choose life. Choose Jesus Christ. Choose life, receive the Holy Spirit. Sino magsabing, Lord, naniniwala ako? Sige po, tayo po'y magsitayo. Praise God.